Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Papalapit na nga ang Pasko, pero papalapit na rin ang pagsimangot ng mga opisyal at kontratistang sangkot sa flood control anomalies ayon kay President Bongbong Marcos Jr. Anya, patapos na ang kasong inihahanda para sa nasa mahigit 30 individual at maaaring makulong bago pa man ang Kapaskuhan. Hindi pa man anya kasama rito ang kanyang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez. Kung bakit alamin sa Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Daig pa si The Grinch sa pagkabusangot ng muka dahil tiyak na hindi magiging merry ang Christmas ng mga sangkot sa flood control scam. Sa President's Report ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayong Huwebes, November 13, sinabi niyang umuusad na ang case referrals na isinumite ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman. Alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin na namin kayo. Ayon sa Pangulo, pasok na sa listahan ang nasa 37 sangkot na individual, kabilang ang mga mambabatas, DPWH officials at mga kontratista na kasama sa mga case referral. Bagamat hindi man pinangalanan ng Pangulo, ilan sa mga mambabatas na kabilang sa mga naunang case referral, sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, at dating kongresista Saldico. Nang tanungin naman sa kanselasyon ng pasaporte ni Ko. Because hindi pa nasampahan ng kaso, therefore the request for the cancellation of his passport cannot yet be made. However, when that time comes, we will immediately cancel his passport. You have to give grounds for the cancellation of the passport, and those grounds will be based on the cases that will be filed against him. Paglilinaw pa ng Pangulo, hindi pa kasama sa 37 na unang makakasuhan ang kanyang nasasangkot na pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez dahil kailangan ng mas matibay pa raw na ebidensya. The only evidence that has been made against him is in the Senate. So I don't know, not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. Kaya aniya patuloy na magsumite ng report o ebidensya sa sumbong sa Pangulo website para walang makaligtas sa hustisya. I know that there are many suggestions of who else we should file cases against. Well, we're fine with that. Provide us the evidence and we will file cases against them. Walang exempted dito sa mga investigasyon na ito. Samantala, bago muling maghain ng ikalimang case referral ng ICI sa Ombudsman ngayong Huwebes, sinabi nitong sa susunod na linggo, nasa 3 kasalukuyan at dating mga senador ang pakakasuhan pa nila sa Ombudsman. We will be filing cases at least against 3 sitting or former senators, at least 3 next week. But we will try our best to help the Ombudsman build up the cases. Sa kasalukuyan, paalala lang, wala pa ring nakukulong at wala pa ring pera ng bayan ang naisa sa uli. Sa kabila yan ng mga case referral at rekomendasyong nangyayari. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.